Ang mainit na likido ay tumama sa kanyang kamay bago pa man niya ito nakita. Isang matulis na kirot na sinundan ng malamig na takot. "Ano ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo." Ang boses ni Senyora Imelda Villaroman ay parang latigo na humampas sa hangin. Napayuko si Lyra, pinipigilan ng luha na nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sahig na marmol na kanina lang ay pinakintab niya ay nabahiran ngayon ng maitim na kape. At ang kanyang kamay namumula at kumikirot. "Sorry po, ma'am," halos pabulong niyang sabi. Ang init sa kanyang kamay ay wala sa sakit ng mga salitang ibinabato sa kanya. Kinuha ni Senyora Imelda ang basahan mula sa balde at walang awang inihagis iyon sa mukha ni Lyra. "Linisin mo yan at bilisan mo. Darating na ang anak ko. Ayokong makita niya ang kalat na katulad mo." Tumalikod ang matanda. Ang mamahaling seda ng damit nito ay marahang sumayad sa sahig. Naiwan si Lyra, nakaluhod, na parang isang basahan na itinapon. Doon sa gitna ng karangyaan ng mansyon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Hindi ganito dapat. Naalala niya ang isang hapon sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa at ang mga sinag ng araw ay sumisilip sa mga dahon. Nakaluhod din siya noon, pero hindi dahil sa kahihiyan. Nakaluhod sa harap niya si Leandro. Hawak ang isang maliit na kahon. "Lyra Reyes," sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. "Hindi ako kasing yaman ng ibang lalaki, pero ipinapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Pangako, poprotektahan kita. Pangako, hinding-hindi kita pababayaang umiyak." Naniwala siya. Ang bawat salita ni Leandro ay musika sa kanyang pandinig. Ang pag-ibig nila ang naging lakas niya para harapin ang lahat. Ngunit ang mansyon ng mga Villaroman ay isang mundong iba. Isang malamig na kaharian kung saan ang reyna ay si Senyora Imelda at siya, si Lyra, ay isang alipin lamang. Pinunasan niya ang sahig hanggang sa wala nang naiwang bakas ng kape. Ngunit ang mantsa sa kanyang puso ay hindi ganoon kadaling burahin. Dahil hindi siya pwedeng sumabay sa hapunan, naghintay si Lyra sa kusina. Ang kanyang pagkain ay ang tirang ulam ng mga katulong. Kinakain niya ng mag-isa sa isang maliit na mesa sa sulok. Naririnig niya ang mahinang tawanan mula sa malaking komedor. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato. Ang pamilyang pinangarap niya ay nasa kabilang pader lang, ngunit parang 1,000 milya ang layo. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Pumasok si Leandro sa kusina. Ang gwapo nitong mukha ay bahagyang gusot. "Lyra," mahina nitong sabi. Nakita nito ang kalungkutan sa kanyang mga mata. "Kamusta ka?" Hindi siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? May kinuha si Leandro mula sa likod niya. Isang maliit na kahon ng kanyang paboritong ensaymada. "Pasensya na, ito lang ang nadala ko." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lyra. Sa kabila ng lahat may mga sandaling ganito. Mga sandaling nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nagtitiis. "Salamat," sabi niya. "Itago mo yan," bulong ni Leandro, lumingon-lingon sa may pinto. "Baka makita ni Mama." At sa isang salitang iyon, ang maliit na kaligayahan ay naglaho. Kahit ang isang pirasong tinapay ay kailangan nilang itago. "Leandro," ang boses ni Senyora Imelda ay muling umalingaw-ngaw mula sa sala. Biglang naging balisa si Leandro. "Anak, halika rito. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa birthday party ko." "Opo, Ma," mabilis na sagot ni Leandro. Tumingin siya kay Lyra na may halong awa at paghingi ng paumanhin. "Kailangan ko nang pumunta." Hinawakan nito ang kanyang balikat saglit. Isang haplos na hindi na kasing init ng dati. Bago ito nagmamadaling umalis, naiwan na naman si Lyra na mag-isa.
Tinitigan niya ang kahon ng ensaymada sa kanyang harap. Ang simbolo ng pag-ibig nilang patago. Ang simbolo ng kanyang katayuan sa bahay na ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ngunit bago pa man niya ito matikman, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa sala. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Leandro, ang party na ito ang magpapakita sa buong syudad kung sino ang mga Villaroman. Ayokong masira iyon dahil lang sa asawa mo. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang tanong na parang punyal na sumaksak sa puso ni Lyra. Kailan mo ba iiwan ang babaeng hamak na yan? Napapikit si Lyra. Ang ensaymada sa kanyang harap ay biglang nawala ng tamis. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay pumatak na sa wakas. Isang butil ng pait at sakit sa ibabaw ng kanyang palad. Nakatayo si Leandro sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Ang taong nakatingin pabalik sa kanya ay ang Vice President ng Villaroman Group of Companies. Matikas, makisig, nirerespeto ng marami. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang duwag. Kausapin mo siya, bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi pwedeng habang buhay na ganito si Lyra. Kailangan mong manindigan. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng ensaymada ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang paalala ng kaligayahang kailangan nilang itago. Inayos niya ang kanyang damit at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang patungo sa study ng kanyang ina ay parang paghakbang sa kumunoy. Naabutan niya si Senyora Imelda na nakaupo sa likod ng malaking lamesa nitong gawa sa naraabala sa pagsulat sa isang listahan. Hindi man lang ito nagangat ng tingin. Mama, panimula ni Leandro. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Kailangan po nating mag-usap tungkol po kay Lyra. Umupo ka. Utos nito. Ang mga mata ay nanatili sa papel. Sumunod si Leandro. Ang katahimikan ay mabigat. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong ni Imelda. Sa wakas ay ibinaba ang kanyang pluma at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Mama, hindi po tama ang ginagawa ninyo. Asawa ko po siya. Parte na siya ng pamilya. Isang tawa, isang tuyo, at walang kagalak-galak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Pamilya, Leandro, pinalaki kitang matalino. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman magiging isang Villaroman. Isa siyang pagkakamali na kailangan mong itama. Mahal ko siya, ma. Pag-ibig. Muling tumawa si Imelda. Mas malakas ngayon. Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng negosyo. Pinalaki kita para maging isang leon, anak. Hindi para maging isang tuta na sunod-sunuran sa isang babaeng walang kahit anong maipagmamalaki. Sinubukan muling magsalita ni Leandro, ngunit pinutol siya ng ina. Itinuro nito ang listahan sa lamesa. Nakikita mo ba ito? Ito ang guest list para sa 60th birthday ko. Ang buong alta sosyedad ng Pilipinas ay darating. Mga senador, mga general, ang mga CEO ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Nandito rin ang pangalan ni Doña Odessa Imperial. Biglang natigilan si Leandro. Odessa Imperial, ang nag-iisang babaeng kinatatakutan at kinaiinggitan ng kanyang ina sa mundo ng negosyo. Isang alamat. Ang gabing iyon ay hindi lang isang simpleng selebrasyon, Leandro. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang gabi kung saan kailangang makita ng lahat na ang mga Villaroman ay nananatili sa itaas. At sa gabing iyon, tumingin muli si Imelda kay Leandro. Ang bawat salita ay may bigat. Kailangan ng asawa mo na malaman ang kanyang lugar. Parang may bumara sa lalamunan ni Leandro.
Nawala ang lahat ng tapang na inipon niya kanina. Sa harap ng kanyang ina, siya ay palaging ang maliit na batang takot magkamali. Wala nang nagawa si Leandro kundi tumango. Pagbalik niya sa kanilang silid, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Lyra. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang kalungkutan. May isang tuyong bakas ng luha sa kanyang pisngi. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok nito. Ang pagmamahal niya para dito ay totoo. Sumisikip ang dibdib niya sa tuwing nakikita niya itong nasasaktan. Ngunit ang takot niya sa kanyang ina ay isang pader na hindi niya magawang gibain. Inilapit niya ang kanyang labi at marahang hinalikan ang noo ni Lyra. Gagawa ako ng paraan. Bulong niya sa kanyang isip. Pangako, gagawa ako ng paraan. Isang pangakong kahit siya ay hindi sigurado kung paano tutuparin. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Hindi man lang kumatok. Pumasok si Senyora Imelda. Ang tingin ay agad na napako kay Lyra na natutulog. Isang tingin na puno ng pandidiri na para bang nakatingin ito sa isang peste. Dahan-dahan itong ibinaling ang tingin kay Leandro. Ang boses ay isang malamig na bulong na puno ng pagbabanta. Siguraduhin mong hindi niya ako ipapahiya sa birthday ko. Isang umaga, nagulat si Lyra nang tawagin siya ni Senyora Imelda habang nag-aayos ito sa harap ng salamin. Magbihis ka. Utos nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Sasama ka sa akin sa mall. Kailangan mong bumili ng isusuot para sa party. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Lyra. Ito na ba yon? Isang senyales ng pagbabago? Marahil sa wakas, ay sinusubukan na siyang tanggapin ng kanyang biyenan. Salamat po ma'am, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang totoong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang pag-asang yon ay parang isang kandila sa gitna ng bagyo. Madali itong pinatay. Pagpasok pa lang nila sa isang mamahaling butik, naramdaman na agad ni Lyra na hindi siya kabilang doon. Ang mga sales lady ay nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay mapanuri. Pumili ka, sabi ni Imelda. Ang boses ay malakas, sapat para marinig ng lahat. Pero dahan-dahan lang. Baka masira mo ang mga damit. Napayuko si Lyra, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang huwag pansinin ang mga tingin at nagsimulang tumingin-tingin sa mga nakasabit na bestida. May nakita siyang isang simpleng kulay rosas na damit. Nang subukan niyang kunin ito, agad siyang pinigilan ni Imelda. Huwag yan, sabi nito. Masyadong maraming kulay. Para kang galing sa perya, humanap ka ng bagay sa'yo. Ang huling mga salita ay puno ng pang-iinsulto. Nagpatuloy si Lyra sa paghahanap. Bawat kilos niya ay binabantayan ng mga mata ng kanyang biyenan. Sa wakas, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang bestidang kulay asul. Simple ang hiwa, ngunit napaka-elegante. Hindi ito magarbo, ngunit meron itong dignidad. Pakiramdam niya, kung isusuot niya ito, kahit paano, maibabalik niya ang kapiraso ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito po ma'am, maganda po ba? Tiningnan ito ni Imelda mula ulo hanggang paa at sa isang saglit, inakala ni Lyra na papayag na ito. Ngunit isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ng matanda. Maganda nga, sabi nito. Pero masyadong magarbo para sa isang katulad mo. Kinuha nito ang damit mula sa kanyang kamay at isinuli sa sabitan. Pagkatapos ay pumunta ito sa kabilang dulo ng butik at kumuha ng isang bestida. Inabot nito yon kay Lyra. Ang damit ay kulay abo. Halos walang korte. Ang tela ay magaspang at hindi kumikinang. Kung hindi lang ito nakasabit sa isang mamahaling butik, iisipin ni Lyrang isa itong lumang uniforme. Ito,
Ito ang isukat mo. Bagay na bagay sa'yo. Wala nang nagawa si Lyra kundi kunin ang damit. Sa loob ng fitting room, habang tinitingnan ang sarili sa salamin, naramdaman niya ang tuluyang pagguho ng kanyang pag-asa. Sa biyahe pa uwi, sa loob ng sasakyan, hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Leandro, sabi niya sa asawa na siyang nagmamaneho, ang boses ay nanginginig. Nakita mo ang ginawa ng mama mo. Ipinahiya niya ako sa harap ng lahat. Hindi tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa daan. Hayaan mo na, Lyra. Alam mo naman si mama. Pero hindi tama iyon. Pinagmukha niya akong katulong. Damit lang naman yan, Lyra. Sagot ni Leandro. Isang sagot na parang sampal. Huwag na nating palakihin. Damit lang. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Lyra ang lahat. Hindi siya naiintindihan ni Leandro. O mas masakit pa, ayaw siyang intindihin. Pagdating sa kanilang silid, ibinagsak ni Lyra ang paper bag sa kama. Tahimik siyang pumasok sa banyo at naghilamos. Pagbalik niya, wala na si Leandro. Tiyak na pinuntahan na nito ang ina. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang damit na kulay abo. Ang damit na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahan niya itong isinuot. Napahawak siya sa tela. Magaspang, malamig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Isang babaeng walang kislap sa mata, balot sa isang damit na walang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa. Doon sa harap ng salamin, tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking nangakong poprotekta sa kanya ay ang siyang unang nag-iwan sa kanya na walang kalaban-laban. Sa gitna ng kanyang pagluha, napahawak ang kanyang kamay sa satuktok ng pinakamataas na gusali sa buong syudad, sa isang opisinang napapaligiran ng salamin mula sahig hanggang kisame, si Doña Odessa Imperial ang hari. The deal is done, sabi niya sa kausap sa telepono. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Transfer the funds. I want no excuses. Ibinaba niya ang telepono at tumayo. Tumingin siya sa labas, sa tanawin ng syudad na tila isang laruan lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Sa mundo ng negosyo, siya ay isang leon, mabagsik, tuso, at hindi kailanman nagpapatalo. Kilala siya bilang ang babaeng bakal ng Asya. Ngunit kapag nag-iisa na siya, ang bakal ay lumalambot. Naglakad siya papunta sa isang pader na mukhang ordinaryo. Ngunit sa isang pindot ay bumukas ito at iniluwa ang isang vault. Mula roon ay kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Umupo siya sa kanyang malaking silya at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob nito, wala ang mga kumikinang na diamante o ginto. Ang laman nito ay dalawang bagay lamang. Isang kupas na litrato ng isang sanggol na nakangiti at isang piraso ng papel. Ang orihinal na disenyo ng isang kwintas na may palawit na hugis bituin. Hinaplos niya ang litrato. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO ay nawala. Ang babaeng bakal ay naging isang ina. Isang inang puno ng pangungulila. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang isinara ang kahon at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Pasok! Pumasok ang kanyang executive assistant na si Anna. Ma'am Odessa, dumating na po ang invitasyon na hinihintay ninyo. Inilapag ni Anna sa lamesa ang isang magarbong sobre. Invitation po para sa 60th birthday ni Senyora Imelda Villaroman. Napangisi si Odessa. Imelda Villaroman, akala mo kung sinong reyna? Anong gusto niya
Ang ipagyabang na naman sa akin ang mga bago niyang alahas. Alam niyo naman po ang kompetisyon sa pagitan ng Imperial Corporation at ng Villaroman Group, ma'am. Sagot ni Ana. Gagawin niya ang lahat para ipakita na mas angat siya. Isang pag-aaksaya lang ng oras ang party na yan, sabi ni Odessa at iwinagayway ang kamay. Sabihin mo sa kanila, I regret to decline. Tumango si Ana at akmang aalis na nang biglang magsalita muli si Odessa. Sandali. May kung anong kislap na dumaan sa mga mata ng Donya. Isang ideya, isang kutob. Binabawi ko ang sinabi ko, sabi niya. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabihin mo sa kanila, I will be there. I wouldn't miss it for the world. Nagtaka si Ana ngunit hindi na nagtanong. Pagkaalis ng kanyang assistant, muling binuksan ni Odessa ang kahon. Tinitigan niya ang disenyo ng kwintas, isang perpektong bituin na may 5 dulo. Huminga siya ng malalim at bumulong sa hangin. Isang bituin, nawawala. Nang bumalik si Ana para kunin ang ilang dokumento, hindi na nito napigilan ang sarili. Ma'am, kung okay lang po magtanong, bakit po bigla kayong nagbago ng isip? Tumingin si Doña Odessa sa labas ng bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang nangnamawaang ngiti sa kanyang mga labi ay nawala, napalitan ng isang determinasyong nakakakilabot. May nararamdaman akong kailangan kong makita sa lungga ng aking kalaban. Ang hardin ng mansyon ng mga Villaroman ay binago para maging isang hardin ng mga diwata. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay parang libu-libong alitap-tap. Ang tunog ng isang string quartet ay lumulutang sa hangin. Ang mga panauhin na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas ay nagtatawanan habang hawak ang mga kopita ng champagne. Para kay Lyra, isa itong magandang panaginip na hindi siya kasali. Habang bumababa siya sa malaking hagdanan, suot ang kanyang damit na kulay abo. Pakiramdam niya ay huminto ang lahat. Ang musika, ang tawanan, ang mga bulungan. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya na parang mga matutulis na karayom. Ang bigat ng bestidang abo ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Magandang gabi po, bati niya sa hangin. Ngunit walang sino man ang sumagot. Siya ay parang isang multo, isang anino sa gitna ng liwanag. Nakita niya si Senyora Imelda, ang reyna ng gabi, na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga donya. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiting iyon ay hindi umabot sa paningin. Isang senyas, isang utos. Lumapit si Lyra, gaya ng napag-usapan. Lyra, iha, sabi ni Imelda. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga kausap. Mabutit nandyan ka. Mauubusan na ng champagne ang mga bisita ko. Maging kapaki-pakinabang ka naman. Kunin mo ang tray sa mga waiter at mag-ikot ka. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa harap ng mga eleganteng bisita, inutusan siyang maging isang serbidora. Walang nagawa si Lyra kundi tumango. Opo, ma'am. Kinuha niya ang isang silver na tray na puno ng mga kopita. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao, naiiwasan niya ang kanilang mga tingin. Ang bawat salamat na natatanggap niya ay walang paggalang. Parang ibinibigay sa isang tunay na katulong. Excuse me, miss. Humarap si Lyra sa isang babaeng may malaking kwintas na diamante, isa sa mga matatalik na kaibigan ni Imelda. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nadulas ang babae at natabig ang kanyang siko. Ang red wine mula sa kopita nito ay tumapon lahat sa dibdib ng damit ni Lyra. Ay nako, sorry, sabi ng babae. Ngunit ang mga mata nito ay nang-aasar. Ang mga kasama nito ay nagpipigil ng tawa. Ang mantsa ng pulang alak sa kanyang damit na abo ay parang dugo. Isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Pasensya na po, sabi ni Lyra. Kahit hindi niya kasalanan.
Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo. Hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang taong dapat sana'y kanyang kakampi. Nakita niya si Leandro. Nakatayo ito sa di kalayuan, masayang nakikipag-usap sa ilang negosyante. Nakita niya ang nangyari. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Lyra ang pag-aalala sa mukha ng asawa, ngunit mabilis itong umiwas ng tingin at muling ngumiti sa mga kausap. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa sa alak na tumapon. Mas masakit pa sa mga pang-iinsulto ng kanyang biyenan dahil iyon ay isang pagtataksil. Hindi na niya kaya. Mabilis niyang inilapag ang tray sa pinakamalapit na mesa at halos takbuhin ang daan palabas sa isang balkone. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa wakas ay huminga siya. Ang hangin ay malamig sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyan sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa barandilya at ang mga luhang kanina pa niya kinikimkim ay malayang dumaloy. Ang katawan niya ay nanginginig sa bawat hikbi. Mag-isa. Siya ay laging mag-isa. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag ng buwan. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Hindi ka pa tapos, Lyra. Ang boses ni Senyora Imelda ay isang malamig na bulong sa kanyang likuran. Hinigpitan nito ang hawak at pilit siyang kinaladkad pabalik sa loob, pabalik sa mga ilaw, pabalik sa impyerno. Nagsisimula pa lang ang gabi mo. Ang mga kuko ni Senyora Imelda ay bumaon sa braso ni Lyra habang kinakaladkad siya pabalik sa gitna ng hardin. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Bitawan niyo po ako, pakiusap ni Lyra. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Kinain ng ingay ng party. Pagdating nila sa gitna, biglang binitawan ni Imelda ang kanyang braso at itinaas ang isang kamay. Sa isang senyas, biglang namatay ang musika ng string quartet. Ang masayang bulungan ng mga bisita ay unti-unting naging isang nakakabihinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Si Lyra ay nakatayo sa gitna, na parang isang hayop na nasukol. Ang mantsa ng alak sa kanyang damit ay lalong naging matingkad sa ilalim ng mga ilaw. Si Senyora Imelda, sa kabilang banda, ay isang perpektong aktres. Ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng pagkabalisa. Hinawakan niya ang kanyang tenga. Nawawala, sabi niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Nawawala ang hikaw ko. Isang kolektibong hininga ng gulat ang maririnig mula sa mga bisita. Ang hikaw na diamante. Patuloy ni Imelda, ang boses ay mas malakas na ngayon para marinig ng lahat. Ang huling regalo sa akin ng yumaong asawa ko, ang pamana ng pamilyang Villaroman. Nagkunwari siyang naghahanap sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit sa ilalim ng pagkukunwaring iyon, nakita ni Lyra ang isang malamig na kislap ng tagumpay. Hindi ito nangyayari, sabi ni Lyra sa kanyang isip. Isa itong patibong at siya ang nasa gitna nito. Sino ang huling lumapit sa akin? Tanong ni Imelda. Ang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa mga bisita bago tuluyang huminto at tumitig kay Lyra. Isang titig na puno ng akusasyon. Sa isang bahay na puno ng mga taong disente, sabi ni Imelda, ang boses ay mababa, ngunit matalas. Hindi maiaalis na may mga taong hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Ang hirap talaga ay isang sakit. At ang sintomas nito ay ang kasakiman. Ang mga salita ay tumama kay Lyra na parang mga bato. Ang bawat isa ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat isa ay isang paghatol. Hindi po ako, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay basag. Wala po akong kinuha. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya.
Ngunit ang nakita niya ay mga matang mapanghusga, mga ngising mapanlait. At pagkatapos, hinanap niya ang mga mata ni Leandro, ang kanyang asawa, ang kanyang tagapagtanggol. Nakatayo ito malapit sa isang poste, ang muka ay putlang-putla. Ang mamahalin nitong suit ay biglang mukhang hindi bagay sa kanya. Nakita niya roon ang takot, ang awa, pero wala ang tapang, walang paninindigan. Nakatayo lang ito, isang estatwa ng pagkaduwag, habang ang kanyang asawa ay nililitis sa harap ng lahat. Ang pananahimik ni Leandro ang sumira sa puso ni Lyra nang higit pa sa anumang salita. Nakita ni Senyora Imelda ang pagkatalo sa mga mata ni Lyra. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng kapangyarihan. Tumingin ito sa kanya mula sa itaas na parang isang reyna na nahahatol sa isang pulubi. Lyra, sabi nito, ang boses ay nagbabalat kayo ng pag-unawa. Hindi kita ipapakulong. Hindi ko dudungisan ang pangalan ng pamilya dahil sa'yo. Ngunit ang kahihiyang ito, ang kawalan ng respeto, ay kailangan mong pagbayaran. Huminga ito ng malalim. Tinitiyak na ang lahat ay nakikinig. Para mapatawad kita sa kahihiyahihiyang ito, sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Isang utos na hindi matatanggihan. Lumuhod ka. Sa isang iglap, ang babaeng bakal ay naging isang inang sinaksak sa puso. Bago pa man tuluyang lumapat ang mga tuhod ni Lyra sa damuhan, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang boses na hindi malakas, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na tila kayang patigilin ang oras. Itigil yan! Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Doña Odessa Imperial na kanina'y tahimik lang sa isang sulok, ay naglalakad ngayon papalapit. Ang bawat hakbang niya ay may layunin. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa mainit na gabi. Ang mga matang dati malamig at mapanuri ay nag-aalab ngayon sa isang emosyon na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya. Nilampasan niya si Imelda na parang hindi ito nag-i-exist. Lumapit siya kay Lyra na nakatigil sa gitna ng pagluhod. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Dahan-dahan, marahan, na parang humahawak sa pinakamahalagang bagay sa mundo, iniangat ni Odessa ang baba ni Lyra. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan niya ang palawit na bituin. Tinitigan niya ito ng malapitan. Walang duda, ito iyon. Saan mo ito nakuha, iha? Tanong niya. Ang boses ay malumanay, isang bagay na ikinagulat ng lahat. Pamana. Pamana po sa'kin, sagot ni Lyra, naguguluhan. Tumango si Odessa at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Pagharap niyang muli, ang lambot sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng bagsik ng isang leon na handang pumatay. Humarap siya kay Imelda Villaroman. Ang hinahanap mong hikaw ay nasa tenga ng kaibigan mo, Imelda. Sabi niya, ang boses ay malamig. Sabay turo sa Donya na kanina'y tumapon ng alak kay Lyra. Biglang napahawak sa kanyang tenga ang tinurong babae. Ang mukha ay namutla. Isang murang kopya para sa isang murang palabas. Isang alingas-ngas ang kumalat sa mga bisita. At ang babaeng gusto mong paluhurin. Patuloy ni Odessa, ang boses ay unti-unting lumalakas. Ay mas mayaman pa sa buong angkan mo. Ano ang pinagsasabi mo, Odessa? Nanggagalaiting sabi ni Imelda. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na. Lasing ka ba? Hindi pinansin ni Odessa ang tanong. Sa halip, humarap siya sa lahat ng mga bisita. Humarap siya sa buong alta sosyedad na kanina lang ay nanghuhusga kay Lyra. Inakbayan niya ang nanginginig na dalaga. Itinaas niya ang ulo nito para makita ng lahat. Tingnan ninyong mabuti ang babaeng ito, sabi niya.
Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong hardin. Tingnan ninyo ang dugo at dangal na dumadaloy sa kanya. Isang dangal na hindi nabibili ng pera o nabubura ng pang-aapi. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili para sa mga salitang magpapabago sa lahat. Walang sino man ang pwedeng lumuhod sa isang imperial, isang sandaling katahimikan, pagkalito, at pagkatapos, ang pagsabog. Tumingin si Doña Odessa sa mga matang mapanghusga, sa mukha ni Imelda na puno ng pagkamuhi, at higit sa lahat, sa mga mata ni Leandro na puno ng pagsisisi, at binitiwan niya ang bombang sasambulat sa kanilang lahat. Dahil ang babaeng ito ay ang nawawala kong anak, ang nag-iisang tagapagmana ko. Ang ingay ng party ay namatay na. Ang mga bulungan ay naging katahimikan. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkasindak. Ang hardin na kanina lang ay isang entablado ng kahihiyan para kay Lyra ay naging isang teatro ng pagbagsak para sa mga Villaroman. Ngunit wala na roon ang isip ni Lyra. Hawak ang kamay ng babaeng nagsabing siya ang kanyang ina. Naglakad si Lyra paalis sa hardin, palayo sa mga nagulat na mukha, palayo sa gumuhong mundo ni Imelda, at higit sa lahat, palayo kay Leandro. Hindi siya lumingon. Dinala siya ng mga katulong ni Doña Odessa sa isang silid panauhin para makapag-isip. Ngunit hindi niya kailangan ng oras. Ang lahat ay napakalinaw na. Para siyang isang taong matagal na naligaw sa dilim na biglang nasilayan ng liwanag. Ang liwanag ay nakakasilaw, masakit sa una, ngunit ito ang katotohanan. Pumasok siya sa silid na dati sa kanila ni Leandro. Ang amoy ng pabango nito ay nasa hangin pa rin. Ang mga damit nito ay nakasabit pa sa aparador. Ngunit ang lugar na ito ay hindi na niya tahanan. Wala ng luha. Ang mga luhang yon ay para sa Lyra na nagtitiis at umaasa. Ang babaeng nakatayo ngayon sa silid ay iba na. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi basta-basta nawala. Ito'y nag-iba ng anyo. Naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang bato na nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang kanyang lumang bag. Ang bag na dala niya noong una siyang tumuntong sa mansyon. Puno ng pangarap. Inilagay niya roon ang iilang damit niya, ang mga librong paborito niya, at ang suklay na bigay ng kanyang yumaong tiyahin. Iilan lang ang gamit niya. Simple lang ang buhay niya bago ang lahat ng ito, at babalik siya roon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng desperasyon. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay gulo. Ang confident na vice president ay naglaho. Ang natira ay isang batang lalaking nawawala. Lyra, sabi nito, ang boses ay basag. Pakiusap. Mag-usap tayo. Ipinagpatuloy ni Lyra ang pag-aayos ng gamit. Hindi siya tinitingnan. Mahal kita, Lyra, sabi ni Leandro. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga balikat. Maniniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Huminto si Lyra. Dahan-dahan siyang humarap sa kanya. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Kung mahal mo ako, Leandro, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may lamig ng yelo. Bakit hindi mo ako pinagtanggol? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang suntok na nagpabagsak kay Leandro. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinayaan mo silang tapak-tapakan ako, patuloy ni Lyra. Hinayaan mo ang ina mong gagawin akong katatawanan. Hinayaan mo akong lumuhod. Nakatayo ka lang doon, nakatingin. Ang pag-ibig mo, Leandro, ay isang bahay na walang bubong. Maganda tingnan, pero hindi kayang magbigay ng kanlungan sa gitna ng ulan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pakiusap ni Leandro. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Natakot ako, Lyra. Patawarin mo ako.
Pinatawad na kita, sabi ni Lyra. At iyon ang totoo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pananatili. Pinatawad na kita sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong mangyari ulit ito. Isinara niya ang kanyang bag at nilampasan ito. Mabilis siyang hinabol ni Leandro at niyakap mula sa likod. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa kanya. Naramdaman ni Lyra ang panginginig ng kanyang katawan. "Huwag mo akong iwan. Pakiusap, Lyra. Huwag." Hindi nagsalita si Lyra. Dahan-dahan, ngunit buong determinasyon, inalis niya ang mga kamay ni Leandro sa kanyang bewang. Humarap siyang muli rito. Tinitigan niya ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng mga pangakong napako. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang malamig na metal ay hindi na nagbigay ng init. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi nila. "Paalam, Leandro." Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Palabas ng buhay na akala niya ay para sa kanya. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga hikbi ni Leandro, ngunit hindi siya lumingon. Hindi na. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, ang mga natitirang bisita at mga katulong ay napapatingin sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Pagbukas niya ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Isang hangin ng kalayaan. Sa dulo ng driveway, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay. Ang pinto sa likod ay bumukas at mula roon, nakita niya si Doña Odessa Imperial. Ang kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pag-unawa at pangako. "Halika, anak," sabi nito. Ang boses ay mainit at nag-aanyaya. "Umuwi na tayo." Ang biyahe papunta sa penthouse ni Doña Odessa Imperial ay tahimik. Nakaupo si Lyra sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na dumadaan. Nakita ni Odessa ang pagod, ang pagkabigla, at ang libu-libong tanong sa mga mata ng dalaga ng kanyang anak. Hindi niya ito pinilit magsalita. 20 taon siyang naghintay. Kaya niyang maghintay pa ng ilang minuto. Pagpasok nila sa penthouse, naramdaman ni Odessa ang pagkamangha ni Lyra. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga pader ay salamin. Ipinapakita ang buong kalangitan ng Maynila. Ang bawat gamit ay isang obra maestra. Hindi ito para ipagyabang. Ang lahat ng ito ay itinayo ni Odessa para sa isang layunin. Ang maging sapat na makapangyarihan para walang sino man ang makakatapak sa kanyang anak. At ngayon, narito na siya. Inalok niya ito ng maiinom. Tumanggi ito. Umupo sila sa isang malambot na sofang puti. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa salamin na nakapaligid sa kanila. Si Odessa ang unang nagsalita. "Ang kwintas na yan," sabi niya. Itinuturo ang bituin sa leeg ni Lyra. "Ako ang nagdisenyo niyan. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga bituin sa langit, pinili ko ang pinakamaliwanag. Sabi ko, balang araw, ang anak ko ay magniningning na parang bituin." Napahawak si Lyra sa kwintas. "Ang pangalan ko noon ay hindi Odessa Imperial." Pagpapatuloy niya. "Ako si Dina, isang simpleng probinsyana na nangangarap sa Maynila, at nagmahal ako." Ang boses ni Odessa ay naging malayo, bumabalik sa isang nakaraang puno ng pait at tamis. "Minahal ko ang isang lalaking mayaman, anak ng isang hasyendero. Minahal niya rin ako. Ngunit para sa kanyang pamilya, isa lang akong putik na dudungis sa kanilang malinis na pangalan. Itinago namin ang aming relasyon hanggang sa..." Huminga siya ng malalim. "Hanggang sa nabuo ka, anak, sa tiyan ko. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, pinalayas nila ako. Tinakot. Sinabihan akong ilaglag ka o sisirain nila ang buhay ko.
Ang lalaking mahal ko ay walang nagawa. Masyado siyang mahina. Nakita ni Odessa ang sarili niyang kwento sa mga mata ni Lyra. Ang kwento ng pag-ibig sa isang lalaking mahina. Tumakas ako. Ipinanganak kita ng mag-isa sa isang maliit na klinika. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Ngunit alam ko, sa kalagayan ko noon, wala akong maibibigay sa'yo kundi kahirapan. Araw-araw, habang hawak kita, nakikita ko ang anino ng pamilya ng iyong ama, laging nagbabanta. Natakot ako para sa'yo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng babaeng bakal. Mga luhang 20 taon niyang itinago. Mayroon akong matalik na kaibigan, ang tiyahin mo na nagpalaki sa'yo. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa buong mundo. Isang gabi, ginawa ko ang pinakamabigat na desisyon sa buong buhay ko. Ang kanyang boses ay nabasag. Iniwan kita sa kanya, kasama ng kwintas na yan at ng isang pangako. Isang pangakong babalik ako. Babalik ako kapag sapat na ang lakas ko. Kapag sapat na ang kapangyarihan ko para protektahan ka sa kahit kanino. Para walang sino man ang makakayurak sa'yo. Ibinuhos ni Odessa ang lahat. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Lyra, na kanina patahimik na nakikinig, ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa. Pumunta si Odessa sa kanyang vault at kinuha ang kahon na gawa sa lumang kahoy. Inilapag niya ito sa harap ni Lyra. Bawat taon, sa araw ng kaarawan mo, sabi ni Odessa, sumusulat ako ng liham para sa'yo. Hindi ko alam kung saan ko ipapadala. Kaya itinago ko na lang. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, sa ilalim ng kupas na litrato ng sanggol, ay may 20 sobre. Bawat isa ay may petsa. Kinuha ni Lyra ang isang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang sulat kamay. Mahal kong bituin, 5 taon ka na siguro ngayon. Nagsisimula ka na sigurong magbasa. Sana ay kasama mo ako para turuan ka. Kumusta ka na, anak? Masaya ka ba? Kumakain ka ba ng mabuti? Miss na miss ka na ni Mama. Nagmamahal, Dina, ang iyong mama. Pumatak ang luha ni Lyra sa papel. Isang patak. 2. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghagulgol. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkatuklas. Isang pag-unawa sa sakripisyo ng isang ina. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga bakit, lahat ng pakiramdam ng pag-iisa habang lumalaki siya. Nasagot lahat sa mga liham na yon. Hindi siya iniwan. Ipinaglaban siya sa paraang hindi niya alam. Mama. Ang salitang yon ay isang bulong, halos hindi marinig. Ngunit para kay Odessa, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi na siya nag-atubili. Lumapit si Odessa sa dalaga at niyakap ito. Isang yakap na 20 taong naghintay. Sa yakap na yon ang babaeng bakal at ang babaeng basahan ay naglaho. Ang natira na lang ay isang ina at isang anak na sa wakas ay nagkita muli. Sa gitna ng penthouse na sumasalamin sa buong syudad, umiyak sila. Hinuhugasan ng kanilang mga luha ang mga taon ng pagkakahiwalay. Pagkatapos ng mahabang sandali, nang humupa na ang kanilang mga emosyon, humiwalay si Odessa sa pagkakayakap. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ni Lyra. Ngayon anak, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas at determinasyon. Ikaw na ang magpapasya kung ano ang susunod na kabanata ng buhay mo. At nandito ako, sa likod mo, ano man ang mangyari. Ang katahimikan, iyon ang unang napansin ni Leandro. Ang mansyon, na dati puno ng mga utos at mahihinang bulungan, ay naging isang malaking puntod. Ang silid na dati puno ng amoy ni Lyra
ay amoy alak na lang ngayon. Amoy ng kalungkutan. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang dating kwarto, hawak ang isang baso ng whiskey. Sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang sing-sing na iniwan ni Lyra. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Isang maliit na paalala ng isang malaking pagkukulang. Duwag. Isa akong duwag. Paulit-ulit na tumatakbo ang salitang yon sa kanyang isipan. Ang imahe ni Lyra na dahan-dahang lumuluhod. Ang imahe niya na nakatayo lang sa isang sulok, walang ginawa. Ang mga imaheng iyon ay mga multo na hindi siya tinitigilan. Isang malakas na ring ng telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa CFO ng kumpanya. Tamad niya itong sinagot. Sir Leandro. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Sir, kailangan niyo pong pumunta sa opisina ngayon din. Bakit? Anong problema? Ang stocks, sir, bumabagsak. Mula pa kaninang umaga, sunod-sunod ang pag-pull out ng mga investor. May isang malaking player na sistematikong sinisira ang Villaroman Group. Hindi na kailangan pang itanong ni Leandro kung sino. May isang pangalan lang na pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na nagdadala ng kapangyarihan at paghihiganti. Si Odessa Imperial. Bigla, ang kalungkutang nararamdaman niya ay nag-init at naging purong galit. Galit hindi para kay Odessa, hindi para kay Lyra, kundi galit para sa kanyang ina. Ibinagsak niya ang baso sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumabay sa pagsabog sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat sa determinasyon. Naabutan niya si Senyora Imelda sa study nito, kausap ang mga abogado sa telepono. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong hindi kontrolado ang sitwasyon. Ikaw, sabi ni Leandro. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ibinaba ni Imelda ang telepono. Leandro, mabutit nandito ka. Kailangan nating sinira niyo ang buhay ko. Putol ni Leandro. Natigilan si Imelda. Ano ang pinagsasabi mo? Ginagawa ko ang lahat para ayusin ang gulong idinulot ng babaeng iyon. Ang gulo? Natawa si Leandro. Isang tawang walang kagalakan. Kayo ang gulo. Mama, kayo ang sumira sa lahat. Ang pagmamataas ninyo, ang pagiging makasarili ninyo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, para sa pamilyang ito. Hindi! Sigaw ni Leandro. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ng boses ang kanyang ina. Ginawa niyo to para sa sarili ninyo, para sa pangalan, para sa pera. Hindi niyo kailanman inisip ang kaligayahan ko. Ang pag-ibig ninyo ay lason, Mama. Isang lason na unti-unti akong pinatay. Tumayo si Leandro sa harap ng malaking lamesa nito. Dahan-dahan, kinuha niya ang wallet mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang lahat ng credit card. Platinum, gold, black. Inihagis niya ang mga ito sa lamesa. Clack! Kinuha niya ang susi ng kanyang sports car. Inihagis niya ito sa lamesa. Clack! Hinubad niya ang mamahaling relo sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa lamesa. Clack! Tapos na ako, sabi niya. Ang boses ay pagod ngunit malaya. Kunin niyo ng lahat, ang pera, ang kumpanya, ang pangalan. Wala akong pakialam. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Saan ka pupunta? Sigaw ni Imelda. Ang boses ay puno ng gulat at takot. Leandro, bumalik ka dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng study. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Pahabol na sigaw ng kanyang ina. Isang sigaw na desperado. Huminto si Leandro sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Ang likod niya ay nanatiling nakaharap sa babaeng kumontrol sa buong buhay niya. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Sagot niya,
Ang bawat salita ay isang panata, kaysa mabuhay na isang duwag. At naglakad siya palabas, dala lamang ang damit sa kanyang katawan at ang bigat ng kanyang pagsisisi tungo sa isang buhay na hindi niya alam kung saan magsisimula. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom, ang isang binhi ay maaaring tumubo, at ang isang babae ay maaaring muling buuin ang kanyang sarili. Nakatayo si Lyra sa harap ng isang salamin na mula sahig hanggang kisame, hindi sa mansyon ng mga Villaroman, kundi sa kanyang sariling opisina sa Imperial Tower. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Lyra na nakasuot ng damit na abo. Ang kanyang buhok na dati laging nakapusod ay maikli na ngayon hanggang balikat. Nagbibigay sa kanya ng isang itsurang moderno at matapang. Ang kanyang suot ay isang matalinong business suit. Simple, ngunit may awtoridad. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang kalmadong kumpiyansa. Ma'am Lyra, handa na po ang lahat para sa presentation. Napalingon siya sa kanyang assistant. Ngumiti siya. Salamat, Karen. Papunta na ako. Sa loob ng boardroom, ang lahat ng mga department head ng Imperial Foundation ay naghihintay. Noong unang dumating si Lyra, nakita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Ang nawawalang anak, ang baguhang walang alam. Ngunit pinatunayan niya sa kanila na nagkamali sila. Sa ilalim ng gabay ng kanyang ina, sinimulan niyang pag-aralan ang lahat. Nagbabad siya sa mga libro. Sumama siya sa mga meeting. At higit sa lahat, nakinig siya. Nakinig siya sa mga kwento ng mga taong tinutulungan ng kanilang foundation. At doon, natagpuan niya ang kanyang boses. Magandang umaga sa lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang proyektong ipipresenta ko ngayon ay tinatawag nating Project Between. Nagsalita siya ng may puso at talino. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko. Ngayon, siya na ang tumatayo sa harap, namumuno. Pagkatapos ng matagumpay na presentation, pumasok si Doña Odessa sa kanyang opisina. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Nakita mo ba ang mga mukha nila, anak? Sabi ni Odessa. Hangang-hanga sila sa'yo. Natutunan ko po iyan sa pinakamagaling, sagot ni Lyra, sabay yakap sa ina. Ang relasyon nilang dalawa ay lumalim sa loob ng 6 na buwan. Hindi na lang sila basta ina at anak. Sila ay naging magkaibigan, magkakampi. Pinupunan nila ang mga nawalang taon sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, pamamasyal sa mall, pagkain ng ice cream o simpleng panunood ng mga lumang pelikula. Isang hapon, habang nagkakape sila, biglang naitanong ni Lyra, Mama, kamusta na po pala? Sila? Alam ni Odessa kung sino ang tinutukoy niya. Ang Villaroman Group ay nakabangon pero hindi na kasing lakas ng dati, sagot ni Odessa. Si Imelda, bihira nang lumabas ng mansyon, parang isang reynang nawalan ng korona. At si Leandro? Nag-atubili si Odessa. May nabasa akong isang maliit na balita tungkol sa kanya. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang ordinaryong construction engineer sa isang maliit na kumpanya. Hindi nakaimik si Lyra. Inisip niya si Leandro, ang lalaking lumaki sa karangyaan, na nagtatrabaho ngayon sa ilalim ng init ng araw. May kung anong kumirot sa kanyang puso, hindi awa. Marahil ay isang uri ng respeto. Kinagabihan, bago umuwi, binuksan ni Lyra ang kanyang laptop at hinanap ang balita. Nahanap niya ito. Isang maliit na artikulo tungkol sa isang bagong housing project at naroon ang litrato ni Leandro, nakasuot ng hard hat. Ang mukha ay pawisan ngunit may ngiti. Isang totoong nangiti. Napangiti rin si Lyra, hindi para sa kanya, kundi para dito. Bago niya isara ang laptop, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ngumiti siya sa babaeng nakita niya. Isang babaeng buo,
Isang babaeng malaya, isang babaeng sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sariling ningning. "Ma'am Lyra," biglang sabi ng boses mula sa intercom sa kanyang lamesa. Si Karen. "Paumanhin po sa abala pero may isang bisita po kayo. Nagpipilit po siyang makausap kayo." "Sino raw?" tanong ni Lyra. Medyo nainis sa abala. Isang sandaling katahimikan. "Ang pangalan niya po ay Leandro Villaroman. Nandito po siya sa lobby." Ang lobby ng Imperial Tower ay parang isang malaking katedral ng salamin at bakal. Bawat taong naglalakad dito ay may layunin, may awtoridad. Nakatayo si Leandro sa gitna ng lahat ng iyon. Suot ang kanyang simpleng polo shirt at maong. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa isang ibang planeta. "Pataas na po kayo, sir. 45th floor," sabi ng receptionist na tinitingnan siya na may halong pagtataka. Ang pagsakay sa elevator ay parang pag-akyat sa langit. Habang tumataas ang numero sa display, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Leandro. Ano ba ang ginagawa niya rito? Ano ang sasabihin niya? 6 na buwan. 6 na buwan siyang nagtrabaho sa ilalim ng araw. 6 na buwan siyang natulog sa isang maliit na apartment na siya lang ang naglilinis. 6 na buwan siyang natutong mabuhay sa sarili niyang mga paa. At sa bawat araw na lumipas, iisang mukha lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mukha ni Lyra. Pinagbuksan siya ng pinto ng assistant ni Lyra. Pumasok siya sa isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment niya. At doon, nakaupo sa likod ng isang malaking lamesang salamin, nakita niya ito. Lyra. Napatigil sa paghinga si Lyra nang pumasok si Leandro. Ang lalaki sa harap niya ay iiba na, mas payat. Mas maitim ang balat dahil sa araw. Ngunit ang mga mata nito, mayroon ng bigat, mayroon ng lalim. Wala na ang anino ng isang batang takot. Ang nakikita niya ay isang lalaki. "Lyra," bati nito. Ang boses ay medyo paos. "Leandro," sagot niya. Pinilit na maging kalmado. "Umupo ka." Sumunod ito. Ang distansya sa pagitan ng kanyang lamesa at ng upuan nito ay parang isang malaking bangin. "Hindi ako magtatagal," panimula ni Leandro. Ang mga mata ay nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. "Naparito ako para sa isang bagay lang." Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala ng desperasyon, kundi isang tahimik na sinseridad. "Naparito ako para humingi ng tawad. Hindi para sa nangyari sa party, hindi para sa nanay ko, kundi para sa sarili kong pagkukulang." Huminga ito ng malalim. "Duwag ako, Lyra. Mahina. Hinayaan kong masira tayo dahil sa takot ko. At iyon ang kasalanang habambuhay kong pagsisisihan. Hindi ako naparito para hilingin na bumalik ka sa akin. Alam kong wala na akong karapatan. Naparito lang ako para sabihin na, patawad. Patawad dahil hindi ako naging asawang karapat-dapat para sa'yo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ipinakita niya kay Lyra ang kanyang mga kamay. Ang mga palad na dati malambot at laging malinis ay magaspang na ngayon. May mga kalyo mula sa pagbubuhat at pagtatrabaho. "Ito," sabi niya, "ito ang patunay na sinusubukan kong magbago. Sinusubukan kong buuin ang sarili ko, hindi para sa'yo, kundi para maging isang taong karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay mo noon." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na passbook. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa ni Lyra. "Hindi yan malaki," sabi niya. "Pero yan ang unang sahod na naipon ko mula sa sarili kong pawis. Para sa'yo yan. Simula pa lang yan ng pagbabayad ko sa lahat ng sakit na naidulot ko." Hindi kumibo si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa passbook pagkatapos ay sa mga mata ni Leandro. Nakita niya roon ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita noon. Ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagpapakumbaba.
Hindi ko kailangan ng pera mo, Leandro. Mahinang sabi ni Lyra. Alam ko, sagot ni Leandro, at isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero kailangan kong gawin to, para sa sarili ko. Tumayo na siya. Ang kanyang misyon ay tapos na. Salamat sa oras mo, Lyra. Hindi na kita muling aabalahin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ito na ang huling pamamaalam. Ang pagtanggap sa katotohanang huli na ang lahat. Nasa may pinto na siya, ang kamay ay malapit nang humawak sa doorknob nang marinig niya ang boses nito. Isang boses na kalmado, ngunit sapat na para patigilin ang kanyang mundo. Leandro, sandali! Huminto si Leandro, ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Takot siyang umasa. Narinig niya ang mahinang tunog ng silyang umusod, ang mga yabag na papalapit sa kanyang likuran. Bawat tunog ay parang isang nota sa isang kantang hindi niya alam kung malungkot ba o masaya. Umupo ka muna ulit, sabi ni Lyra. Ang boses nito ay nasa likuran na niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Lyra, hindi sa likod ng kanyang malaking lamesa, kundi sa harap nito. Hindi na bilang CEO ng foundation, kundi bilang si Lyra. Sumunod siya at muling umupo. Umupo rin si Lyra sa silyang nasa tapat niya. Ngayon, pantay na sila. Walang lamesang namamagitan sa kanila. Nakikita ko, panimula ni Lyra, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Nakikita ko ang pagbabago sa iyo, Leandro, at natutuwa ako para sa iyo. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Leandro, ngunit agad niya itong pinigilan. Pero, patuloy ni Lyra, ang 6 na buwan ay hindi kayang burahin ang sakit ng maraming taon. Ang sorry ay hindi sapat para ibalik ang tiwalang nasira. Tumango si Leandro. Naiintindihan ko. Kaya huwag kang umasa na babalik ako sa'yo, diretsong sabi ni Lyra. Ang Lyra na asawa mo ay matagal nang wala. Namatay siya sa gabing iyon sa hardin. Ang mga salita ay matalim, ngunit totoo. Tinanggap iyon ni Leandro. Pero ang Lyrang kaharap mo ngayon, huminga ng malalim si Lyra, ay handang makilala ang bagong Leandro. Napatingala si Leandro, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Maaari tayong magsimula muli, sabi ni Lyra. Isang maliit na ngiti, ang unang totoong ngiti na nakita ni Leandro sa loob ng 6 na buwan, ang sumilay sa mga labi nito. Pero sa simula talaga, walang mansyon ng mga Villa Roman, walang Imperial Tower, walang pera, walang nakaraan. Ikinumpas niya ang kamay sa paligid. Hindi dito, hindi sa mundo ko, hindi rin sa dati mong mundo. Saan? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa labas, sagot ni Lyra. Bilang 2 ordinaryong tao, walang apelyido, si Lyra at si Leandro. Tingnan natin kung sino tayo kapag wala ang lahat ng ito. Iyon ay isang alok na mas mahirap, ngunit mas totoo, kaysa sa anumang inaasahan ni Leandro. Hindi ito isang madaling daan pabalik. Ito ay isang bagong daan na lalakarin nila mula sa simula. At para sa kanya, iyon ay sapat na. Higit pa sa sapat. Kinabukasan, sa isang maliit na coffee shop sa kanto ng isang ordinaryong kalye, malayo sa mga matataas na gusali ng Makati, nagkita sila. Pareho silang nakasuot ng simpleng damit. Umorder si Lyra ng kape. Nang akmang ilalabas na ni Leandro ang kanyang wallet para magbayad, pinigilan siya ni Lyra. Ako na, sabi niya, at iniabot ang sarili niyang bayad sa cashier. Ang simpleng kilos na yon ay may malalim na kahulugan. Isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, katulad ng unang date nila.
Maraming taon na ang nakalipas. May kaunting ilangan sa simula. Ngunit unti-unti, nagsimula silang magkwentuhan. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa ngayon. Tungkol sa trabaho ni Leandro sa construction. Tungkol sa mga batang tinutulungan ni Lyra sa foundation. Tumingin si Leandro sa babaeng nasa harap niya. Ang ganda nito ay mas lumitaw ngayon. Isang gandang nanggagaling sa lakas, hindi sa kahinaan. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at walang bigat. Okay lang, sabi niya. Hayaan mong ako naman ang manligaw sa iyo ulit, sa tamang paraan. Tinitigan siya ni Lyra. Tinitigan niya ang lalaking dumaan sa apoy para hanapin ang sarili. Ang lalaking handang magsimula sa wala para sa isang pagkakataon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti, isang ngiting abot, hanggang sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng pag-asa para sa isang bukas na hindi pa naisusulat, ang sumilay sa mga labi ni Lyra.